Mamatay ka. Dalawang libo labing siyam. Nabuhay muli ba ako? Xiao Yia. Mamatay ka. Xiao Jia, matagal na tayong magkasama. Pumayag ka na sa akin. Noon ay bulag talaga ako. Bakit ko napangasawa? Ang isang ganitong klaseng lalaki. Maging girlfriend ka o. Umalis ka, ako ang dakilang anak ng pamilya Sen, paano kita magugustuhan? Hindi mo ba nakikita ang sarili mo sa salamin, ano ka ba? Xiao Yia, bakit ka naging ganito? Noon ay bulag ako at nagustuhan ka. Ngayon, kapag tiningnan kita, nandidiri ako. Xiao Yia, maniwala ka sa akin. Mahal na mahal kita. Bitawan mo. Bakit ka, Xiao Yuan? Bitawan mo ako. Babalaan kita, huwag mo na akong guluhin. Hindi lang sugat ang aabutin mo. Nababaliw ka na. Sa nakaraang buhay, nawalan ako ng lahat dahil sa isang gago. Hindi sulit. Hoy, Ines, Linuang Ato, Natanggap namin ang audition video mo. pwede ka bang pumunta sa White Horse Films para pag-usapan? sige, pupunta ako. Kung binigyan ako ng pagkakataon na muling mabuhay, kukunin ko ang lahat. Na para sa akin. Sa kakayahan ko bilang isang award-winning actress, isang audition lang. Parang isang simpleng bagay lang. Sen Juan, Narinig kong hiniwalayan mo si Song Dongyang at nag-audition ka sa White Horse Films. Gusto ka ulang makita. Kung paano ka mapapahiya. Sinyuan, nababaliw ka na. Zinaktan Montag ako. ano naman kung sinaktan kita? Kailangan pa bang pumili ng araw? Ikaf. Bingi ba kayong dalawa? Sampalin ninyo siya. Umalis ka. Laban sa akin. Panaginip lang. Tara. Nakalock. Ano gagawin ko? Malapit na ang oras ng audition. May ideya na ako. Boss Gu, sa pagbalik mo para pamunuan ang White Horse Films, Kailangan ba magkaroon ng press conference? Hindi na. Ang aking pagkakakilanlan. Huwag mo na ipaalam sa publiko. opo. Hindi ako mahihirapan sa ganitong simpleng bagay. Siya pala ang top behind the scenes tycoon na si Gu Jingshen. Oscar, gusto mo bang mismo ang umarte sa pelikula? Wala akong guess. Boss Gu, sa mga kandidato para sa Best Actress, sino ang mas gusto mo? Kung sino man ang manalo ng Golden Bell Award para sa Best Actress, maglalaan ako ng ₱1 bilyong para gumawa ng pelikula na eksklusibo para sa kanya. Base sa mangyayari sa hinaharap, ngayon lang siya umuwi. At handa nang tanggapin ang lahat ng negosyo ng White Horse Films. Hoy! Hanggang kailan mo ako yayakapin?
Paumanhin, Boss Gu. Boss Gu. Kilala mo ako. Naku, noong 2019, kakabalik lang niya sa bansa. Dapat hindi pa siya nagpapakita sa publiko. Kakabalik ko lang sa bansa. Dapat walang nakakakilala sa akin. Sabihin mo, sino ang nagpadala sa'yo? Ano ang layunin mo? Pero hindi na importante, basta't makakapit ako sa kanyang malaking puno. Ang landas ko sa showbiz, tiyak na mas madali. Kung sasabihin mo ang totoo, hindi kita pag-uusig. Kung hindi, sigurado ako na ang security department ng kumpanya. Maraming paraan para pagpapanagot ka. Boss Gu, naniniwala ka ba sa past life at present life? Ano? Sa totoo lang, Boss Gu, ako. May kakayahang pang-espiritu na makakita ng hinaharap. Nakita na kita sa aking panaginip. Wow. Binigyan na kita ng isang pagkakataon na ubos mo na. Hindi, Boss Gu, hindi pa ako tapos. Tao, Boss Gu. tingnan mo bakit ang aking restroom ngayon. Kahit sino ay pwedeng basta na lang pumasok. Ano ba ang ginagawa ng security department ng kumpanya? Paumanhin, Boss Gu. Kasalanan ka o. Dalhin siya sa presinto. Tao, Wag, hindi. Boss Gu, totoo ang lahat ng sinasabi ko, ha? Nakabalik mo lang sa bansa at tinanggap ang kumpanya. Inilabas ang unang plano. Eagle plan, tama ba? tigil. Baba. Paano mo nalaman ang plano ko? Yes kung alam mo na ako ay muling ipinanganak. Hindi ka ba magiging masaya at itatangi ako? Boss Gu, sa akin. Tayo ay magtutulungan, tiyak na sa showbiz. Pwede ka nang umalis. Alice, Lanan. Kailangan ko pa bang ulitin? Gu Jingshen, ibinunyag ko na ang iyong lihim. Pinapaalis mo ako, hindi ka ba curious? Paano ko nalaman? CJ, magsisisi ka. Paalam. Boss Gu, itong Eagle Plan. Ito ang pinakamataas na sikreto ng ating kumpanya at pinapalabas lang natin siya. Senyuan. Medyo interesante na ito. Nanay, tulungan mo ako. Zhang Dongsheng. Tingnan mo ang anak mong pinalaki mo, parang baliw. Kahit na anak siya ng aking dating asawa. Ngayon, kailangan mong bigyan ako ng paliwanag. Hindi ako ayaw tulungan si Juan Juan. Pero yung dating asawa kong babae, hanggang sa kamatayan, ayaw ibigay sa akin ang grupo. Si Senyuan ang presidente ng kumpanya ngayon. May silbi pa siya sa atin. Wala akong pakialam, tulungan mo ako, kung hindi. Kung hindi, hindi na ako mabubuhay sa taong ito, nanay. Sige, ang paborito kong anak, huwag kang mag-alala, may plano na ako. Anong plano? Kilala niyo ba si Wang Wu? Wang Wu. Yung sinasabi mong lokal na leader na walang pinipiling gawain. Oo, Zian Ga. Ibigay natin si Senyuan sa kanya. Para maging utang na loob at para patayin siya ng iba. Boss Sin, Sa nakaraang buhay ko, hindi ko pinahalagahan ang negosyo na ibinigay sa akin ng aking ina. At isinakripisyo ko ang lahat para sa isang walang kwentang lalaki. Boss Sin, Manager Yang, sa panahong ito, abala ako sa audition sa White Horse Films. Ikaw na muna sa kumpanya. walang anuman. Ano? Nawala ang lola ko. Sige, pupunta ako agad. Huwag mo nang hanapin. Zhang Dongsheng, ano ang ginagawa mo dito? Bastos. Ama mo ako. Paano mo ako matatawag ng pangalan? Karapat-dapat ka bang maging ama ko? Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ang masamang balak ng pamilya mo. Sasabihin ko sa inyo, habang buhay ako, ang kumpanya ng aking ina. Hindi kayo makakakuha kahit piso. Grabe Kana. Binabalaan ko kayo, lumabas kayo ngayon din. O hindi ako magdadalawang isip. Sasabihin ko rin sa iyo, kung ayaw mo, na masaktan ang iyong lola, sumunod ka sa amin. Umuwi ka muna, may mga bagay pa akong ayusin. Nasaan na ang lola ko? Narito na tayo. Ano ang ginagawa mo dito?
Ang tanga ko, naloko na naman ako. Ahahaha, ang tagal mong naghintay, huwag mong sabihin. Ang taong hinanap ng apo mo, bagay sa akin. Magkano ang binigay niya sa iyo? Doblehin ko. Walang kwenta ang pera. Basta sumunod ka sa akin, bibigyan kita ng triple. Halika na, ganda hahaha. Baby hahaha, magiging mamo ako. Ahahaha, halika na baby haha halika. Boss, ang bilis mo naman. Boss, ano pa ang hinihintay mo? Tawagan ang ambulansya. Huwag mong hayaang makatakas ang babaeng iyon, habulin mo. Ikaw, Huwag kang tumakbo, huwag kang tumakbo. Teka. May problema ang babae. Eka, may problema ang babaeng iyon. Siya iyon, hulihin niyo siya. Sige. Ikaw ang nagtatanggol sa kanya. Kilala mo ba si Fifth Master? Alam mo ba ang mangyayari kapag ininsulto mo si Fifth Master? Hindi maganda ang kahihinatnan mo. umalis ka. Ayokong ulitin, umalis ka. Sabihin mo, paulit-ulit mo akong hinahanap, ano ba talaga ang gusto mo? Boss Gu, wala talaga akong ibang intensyon. At saka, kanina, salamat sa pagtulong mo sa akin. Yun nga. Pwede mo ba akong tulungan ulit? Akala mo ba talaga mahilig ako sa pakialam? Chen Dongsheng. Xin Yuan, bakit siya nandito? Babae, nagawa mong saktan si Fifth Master. Gusto mo bang masira ang pamilya namin? Kasama na sa libing, tama. Nang 1 milyon bilang bayad pinsala. Tingnan natin kung ano ang may babayad mo. Tama na. Ngayon din, sumama ka sa akin para humingi ng tawad kay Fifth Master Zhao. Kung hindi, hindi mo na makikita ang lola mo habang buhay. Chen Dongsheng. Ang dami mong ginawang kasamaan. Hindi ka ba natatakot sa karma? Tumigil ka, binigyan ka ng mukha nang ibigay ka kay Fifth Master. Kung hindi, wala kang silbi bilang basura. Ako ang tatay mo, dapat mong gawin ang sinasabi ko. Sino ang may lakas ng loob na galawin siya? Huy! Sino ka ba para makialam sa pamilya ko? Baka naman kasintahan ni Xin Yuan? Baka silang dalawa ang nagtulungan para saktan si Fifth Master. Sabi ko na nga ba, bakit mo inyan si Dong Yuang? May sugar daddy ka pala, no? Mukha ka namang presentable, pero ang taste mo, talagang napakapangit. Nafal KPA kay Xin Yuan? Sumama ka na lang sa akin, no? Aray. Kamay ka o. Hiya! Ma, Kamekyo, ang lakas ng loob mong saktan ang anak ko. Gusto mong mabulok ka sa bilangguan? Wala kang talagang takot sa buhay, no? Enga tauhan. Gapusin ninyo silang dalawa at dalhin kay Fifth Master. Dumating na si Bayang kasama ang mga tao. Hoy, ang galing-galing mong magpangga. Akala montak zeno ka? Dito sa Chengdu, sa teritoryo ko, maliban kay Gu, wala kang karapatang magmalaki. Ang ingay mo, Totoo. Tatay, bakit ka naginarte pa? Sampalin Montag na. Sinong may lakas ng loob na hawakan siya?
tumabi ka. Boss Gu, ikaf. Sasampilin kita, Tangina Montag. Hinamon Montag PA si Gu NG Shengdu? Gu? Yung pamilyang numero 1 SA Shengdu? Oo, siya yun. Tatay, tawagan mo agad si Gu. Arestuhin nila. Pareho silang dalawa. Dakpin silang dalawa. Boss Gu, dumating na si Fifth Master. Boss Gu, kulag pala ako. Hindi ko nakilala ang kadakilaan mo. Hindi ko alam na si MSN ay tao mo pala. Nagawa ko ang hindi ko dapat ginawa. Nga pala, yung bodyguard na nanggulo, naayos ko na. Pakiusap, maawa ka. Patawarin mo na ako. Talaga ni Gu. Ay, hindi ko inakala. Boss Gu, sa murang edad mo, pumunta ka pa mismo sa bahay namin. Ay, napakalaking karangalan. Ha ha ha. Boss Gu, probinsyano lang kami. Walang alam sa buhay. Pakiusap, Boss Gu. Huwag mo kaming pakinitan, ha? Ha. Oo, tama. Kita Montag, dahil close ka ni Yuan. Parang pamilya na tayo, di ba? Dai ba, ha ha ha. Pamilya. Sa paningin mo, kayo lang ang pamilya, di ba? Mula bata ako, nag-isip ka ba kahit minsan para sa akin? Mali ang sinasabi mo, Hija. Ako ang iyong tunay na ama. Tumahimik ka. Nakakabilib talaga ang kapal ng mukha mo. Hindi pa man nakalipas ang 3 araw mula nang mamatay ang nanay ko, dinala mo na agad ang kabit mo. At ang anak sa labas sa bahay. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Lahat ng ginagawa mo para siraan ako, lahat yan para makuha mo lang. Ang mana ng nanay ko. Mula ngayon, wala nang relasyon ang ama at anak natin. Ito, Humingi ka ng tawad. Xiao Yuan, ako ang tatay mo. Nga, ate, patarin mo na kami. Ah, nga pala, mahal kong kapatid. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Na matagal ka nang may relasyon kay Song Dongyang. Nang palihim. Kung ganun. Dahil mahilig ka sa tira-tira, itong basura. Ibibigay ko na lang sa'yo. Oy, ikav. Lanan. Hoy, 10 Yuan. Alisin niyo ang mga taong ito. Naiintindihan, Boss Gu. Sandali lang. Ayon sa patakaran, ang sinumang nagalit kay Boss Gu, mag-empake na at maghanda para magbangkrupt at tumakbo. Ito ay naku. Gago ka. Muntik mo akong mapahama. Babae ni Boss Gu, ipinadala mo pa sa akin? Mali ako. Fifth Master, tulong mo ako. Ayokong magbangkrupt. Tumahimik ka nga. Kung ako ang nasa kalagayan mo, mag-empake na ako at umalis. Hindi. Fifth Master, ako. Tatay. Honey, guysing ka. Boss Gu. Salamat sa lahat ng tulong mo. Sa hinaharap, tiyak na gaganti ako sa'yo. Ikaw, paano ka gaganti? Ako. Naku, Boss Gu, sa totoo lang. May ganap akong tiwala sa aking kakayahang mahulaan ang mga oportunidad sa hinaharap. Basta bigyan mo lang ako ng pagkakataon, naniniwala ako na sa loob ng 1 taon. Makukuha ko ang Golden Bell Award para sa Best Actress. Naku, Boss Gu, maniwala ka sa akin. Hindi kita bibigyan. Mag-usap lang tayo, huwag kang manghiwa. Naku, Boss Gu, hindi ko ibig sabihin yun. Talaga, ako lang. Ang ating utang. Susunod natin sa Hindi. Paano naging presidente ng grupo ang taong walang mata sa pagpili? Boss Gu, marami na akong nakikitang babaeng tulad niyan. Aw pa nga maging sikat na artista. Sa totoo lang. Puro fantasya at pangarap lang. Kung tama ang alala ko, ang pangalan niya ay Senyuan, di ba? Parang may ganong ga. Ipaalam sa producer, bukas ay mag-intern siya sa kumpanya. Ano? Boss Gu, ang taas naman ng standards mo. Ang taas talaga. Gu Jingshen, kahit ako ayaw mo. Balang araw, magsisisi ka. Hoy, Miss Senyuan.
Ako ang production director in White Horse Films. Bumasa KSA. Initial screening para essay role. May oras KPA. Papag-usapan ang detalye ng role kasama ang director. Meron, pupunta ako ng maaga. Ayos. Huwag kang tatakbo, manyaka. Nagpicture ka nang walang paalam. Ibigay mo ang phone mo. Bitawan mo ako. Kapag hindi, susuntukin kita. Nagpicture ka nang walang paalam tapos tatakbo? Tatawag ako ng pulis na yon. Ay, putang ina mo. Ang taba mo, pinagbigyan ka na nga lang. Kapag tumawag ka ng pulis, papatayin kita. Ay, ang lupit mo naman. Okay ka lang. Ito ang mga litreto. Ebidensya na kinuha mo ng walang paalam. Violation ng privacy at libel, 3 taon sa kulungan. Ay, bala na. Salamat sa tulong mo, kung ako lang. Hindi ko alam ang gagawin. Walang anuman. Dapat lang parusahan ang ganitong tao. Dapat lang silang managot. Ako pala si Zhang Bauer. Tayo'y maging magkaibigan. Zhang Bauer, Kakaiba ba ang pangalan ko? makalipas ang 5 taon, ikaw ang pinakasikat na talent manager. Bilang kapwa profesional, kabisado ko ang background mo. Ikaw taga-Guang ng Suzhou ka. Graduate ng Media sa Lingmi University, ang motto mo ay, paano mo alam? Pangarap mo maging top talent manager. Tama ba? Oo nga. Paano mo alam? Pupunta ako ngayon sa White Horse Films para sa interview. Kung may top talent manager na tutulong, ang pangarap kong maging best actress ay mas madaling matutupad. Parang may pakpak na ang pagsulong. Ang saya. Pupunta din ako sa Zima Films para mag-audition. Ganito na lang, ikaw na ang maging manager ko. Ikaw na ang bahala sa lahat ng performances ko sa hinaharap. Hati tayo sa kita, okay lang. Paano mo nalaman? Yan din ang nasa isip ko kanina. Ang galing mo. Ganito din ang nasa isip ko. Tara, sabay tayong mag-audition. Amham. Sa buwan, nag-iisa. Naghihintay ng proteksyon. Hindi inggit sa Diyos. Ang galing talaga ng batang to. Ang galing ng performance, pang totoong tao. Hindi ko inaasahan na sa ganitong edad, ang galing mo na umarte. Parang 4 na palapag na ang taas. Salamat sa papuri, Direk. Ang pangarap ko ay makuha ang Golden Bell Award para sa Best Actress. Ay naku, kahit sino na lang ba ang gustong maging best actress? Kahit sino na lang ba ang gustong maging best actress? Isa SA for Young Flowers, Zimu King. Ingji, dumating ka na. Kanina ko pa pinapanood ang performance mo sa labas. Ang acting mo, zakto lang. Ganito. Sumama ka muna sa akin bilang supporting actor ng ilang taon. Tapos, mag-asawa ka na lang ng mayaman o kung anuman. Yan ang pinakamagandang feature para sa'yo. Binibigyan ka ng chance ni King Ji. Bilisan mo at magbigay ng saa, bilang pasasalamat kay King Ji. Kung tama ang alala ko, itong dating. For Young Flower na si King. Sa loob ng 1 taon, mawawala na ang kasikatan. Ang tapang mo para sa isang baguhan. Baguhan ka lang, King Ye, wala ka bang respeto? Bilisan mo at maghanda ng tsa. Baguhan tayo, hindi dapat tayo makipag-away. Ano PA ang hinihintay Montag? Salamat sa pagkilala, King Jai. Marami na akong nakilalang tulad mo. Kung may susunod pang paghamak sa akin, hindi lang sa ang ibubuhos ko sa iyo, naiintindihan mo? Ako na nga ang nag-reincarnate, tapos ako pa rin ang aabusuhin mo. Oh, okay ka na ba? Okay na, hindi na masakit. Grabe talaga, Zimu King. Nainggit lang yan kasi mas magaling ka umarte sa kanya. At mas maganda ka pa, kaya kanya binubuli.
Susuportahan kita ng buong puso at sigurado akong makukuha mo ang Golden Bell Award para SA Best Actress. Salamat, baby. Sigurado akong ikaw ang magiging ang pinakamalakas na talent manager sa buong bansa. Tutubi ah? Siyempre, dahil sa puso ko, ikaw ang pinakamagaling. Xiao Jia, ang bait mo talaga, wala pang ibang tao na nagtiwala sa akin ng ganito. Sige na, huwag ka nang umiyak mamaya. Magsushooting na tayo. Zhen Yuan, bigyan mo ako ng kape, trabaho ito ng assistant. Grabe naman. Huwag na natin siyang pansinin. Sister King, papunta na ako. Sister King, ang kape ninyo. Ono BA 2. Ano NG Zigaf Montag? Ang pangit ng timpla mo. Sinong ginagago mo? Ayos lang, Sister King. Huwag kang magalit, Xiao Jia. Mag-sorry ka kay Sister King. Direk, si Mu King King talaga. Siya ang nang-away. Bakit kami pa ang magsosorry? Sino ka ba para kausapin ako ng ganyan, Derek? Ayoko nang mag-artista. Ay naku huwag, Sister King, kung alis ka. Wala nang pag-asa ang grupo natin. Anong pakialam ko? Naku Sister King, anong gusto ninyo? Sabihin nyo lang, umaasa ang buong grupo sa inyo. Sister King, pasensya na, kasalanan ko. Pasensya na, Sister King. Sister King, kung may galit kayo. Sa akin na lang, pwede ba? Huwag niyo nang idamay ang iba. Paano kung gusto kong sisihin sila? Sabihin ko sa'yo, Noyon ka lang nagsorry. Huli na. Sister King, pwede ba, dagdagan ko pa ang sweldo ninyo ng 10%. 20, 30, 50, dagdagan ko ng 50. Ano is palagay niyo? Hindi pwede. Ano, ito? Wala na talaga, lahat ng departamento. Handa na, ngayon mo pa ginawa to. Saan ako kukuha ng bida ngayon? Hindi ba sinabi ko sa inyong magtiis? Bakit yo PA? Ginulo ang ulo niya? Pasensya na, Direk. Nagdagdag pa ako ng problema. Direk, si Xiao Jia, pwede siyang maging bida. Ang galing niyang umarte, kaya niyang gampanan ang papel. Ganito na ang nangyari eh. Pasubukan mo si Xiao Jia. Sister King, tingnan ninyo ito. Eh di pasubukan mo siya. Ako? Wala na tayong magagawa, subukan na natin. Xiao Jia, ikaw na. Sige na, mga department, maghanda na. Unang eksena, diving scene, handa na. Xiao Jia, dumating na ang pagkakataon mo. Ako, Huwag kang kabahan, andito kami para sumuporta sa'yo. Sa kanya ka umaasa. Sasabihin ko sa'yo. Takot talaga siyang pumasok sa tubig. Ano? Ikaw, hindi mo kaya. ako. Takot ako sa tubig. Talong. Mama, talungan mo kayo. Xiao Jia, andito na si Mama. Mama. Nalunod ang nanay mo noon dahil sinagip ka niya sa tubig. Kaya hanggang ngayon, takot ka pa ring lumanggoy. Zhen Yuan. Binigyan ka ng pagkakataon, hindi mo naman sineryoso. Bosku, sobra naman ito. Gusto mo ba na ako na ang? Ay Sister King, nagbibiro lang ako kanina. Biro lang yon, hindi naman natin papalitan ang bida. Tama ba, Sister King? Ito. Kung gusto niyo na ako ang magpatuloy, pwede naman, pero may dalawa akong kondisyon. Sabihin niyo po, anuman ang hiling niyo, gagawin namin. Okay, una, gusto ko siyang i-blacklist sa buong industriya. Panghabang buhay. Gusto kong i-blacklist si Sen Yuan sa buong industriya, permanente.
Mukingping, wala ka ng pinagkaitang sobra. Anong karapatan mong i-blacklist kami? Ito, tama, Sister King, ako. Sisiguraduhin kong alisin si Sen Yuan sa pelikulang ito. Pero paano ko naman magagawa na i-blacklist siya sa buong industriya? White Horse Pictures ang pinakamalaking film group sa industriya. Paano? Hindi mo ba kayang i-blacklist ang isang maliit na baguhan na extra? Nga pala, nabalitaan kong bagong appoint lang ang bagong presidente nyo. Kung hindi matutuloy ang unang pelikula niya, ano kaya ang mangyayari sa'yo at sa team mo? Ang lupit naman, boss ko. Sasampilin ka o na lang si Mukingking. Ako na ang bahala. Boss Gu. Senyuan, gusto kong makita kung ano ang gagawin mo. Huvak, Kingyi. Nakikiusap ako sa iyo, huwag kang tumigil sa pag-arte. Ang buong team namin ay umaasa sa iyo para mabuhay. Dodoblehin ko ang bayad sa iyo. Basta't pumayag ka lang na magpatuloy sa pag-shoot. Ngayon, Agad. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay King Ji. Derek, ang ganitong artista na walang prinsipyo. Pinagbibigyan mo pa, masisira mo ang buong industriya. Xiao Jia, wala tayong kasalanan. King Jai, paumanhin. Ako ang may kasalanan. Boss Gu, hindi ko na talaga kaya. May ganitong trader sa ating kumpanya. Paano ka nakakapayag na walang ginagawa? Zuzuntukin ka o Zia? Tumigil ka. King Jai, ako ang nagkasala sa iyo, pakiusap, kahabagan mo ako. Patawarin mo ang direk at ang buong team. Wala silang kasalanan. Oo, tama ito, pwede pero doble ang bayad. Ikaw mismo ang nagsabi, huwag kang mag-back out. Ping Ji, basta pumayag ka lang na magpatuloy. Usapang pra lang yan. Gusto ko talagang umarte, pakiusap, patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Ayaw pa rin sumuko ng putang ina, kita ko. Sa galing mo, balang araw, mas hihigit ka pa sa akin. Kailangan kitang puksain ngayon. Hindi, sasabihin ko sa iyo, umalis ka sa showbiz. Kung hindi, lahat kayo dito. Hindi magiging maayos. King Yi, nakikiusap ako. Pakiusap, patawarin mo kami kung hindi matuloy ang pelikula. Mabubuwag ang buong team namin, pakiusap. Ano, pakialam ka o? Kung kaya mo, siya ang ipaarte mo. Kung kaya mo, ikaw ang bumaba. Kahit na ako ay nabuhay muli, hindi ko pa rin maabot ang pangarap ko. Nanay, Xiao Jia, hindi ako nagsisisi na ibinigay ko ang buhay ko para sa iyo. Tangang bata, lakasan mo ang loob, habulin mo ang pangarap mo. direk, pwede na akong mag-shoot. Direk, pwede na rin akong mag-shoot. Pwede na akong pumasok sa tubig ngayon. Vida ka ng gayon. Mukingking. Sawang-sawa na ako sa'yo, sabi ko sa'yo, mula ngayon. Ngayon din, umalis ka na. Layas. Tumalikot ka. Sarap PA. Sarap. MGA Department. Handa na. Action. Okay, cut. Direk, may problema ba sa acting ko? Kaya ko pa mas maganda.
Hindi ako nagkamali sa'yo, ang galing mo. Salamat, Direk. Oo nga pala, Zambawya, Pahinga muna, maghanda tayo. Next scene na. Siege, Tayona. Tana, mga department, handa na, lipat tayo ng location. Handa na, next scene. Derek, kaya ko na umarte ngayon, at hindi na ako magtataas ng talent fee, tulad ng napag-usapan. VDBA? Ang kapal mo, magsasabi ka pa ng talent fee, si Xiaojia. Pa sa pelikulang ito, libre lang. Lahat ng puhunan natin, mapupunta sa production. Ikaf naman, bigla Montag kaming kukunin. Kalahati ng puhunan, hindi na kita gagamitin, umalis ka. Zhang, pakinggan mo, ang tatay ko ay mataas na opisyal ng White Horse Board. Kahit matapos mo itong pelikula, pwede ko itong pigilan ipalabas, at kayong lahat. Mababangkarot pa rin. Binabalaan kita, huwag kang magpakapal. Oras na para kumilos. Opo. Direk Zeng, isipin mong mabuti bago magsalita. Ate King, Mu King King. Sino ka, para tawagin ang pangalan ko? Ipapakilala ko sa inyo, ito ang bagong presidente. In White Horse Films, Gu Ying Chen. Ikaw pala ang bagong presidente, Boss Gu. Tunay na Boss Gu. Siya ang backer ng pelikulang ito. Ay naku, ito pala. Boss Gu mismo ang dumating sa set. Hindi kami naghanda. Pesensya na Boss Gu. Kanina mo sinabi. Ang tatay mo ay miyembro ng board, si Muhay, di ba? Hindi. Ipagbigay alam, tanggalin si Muhay sa board para sa akin. Opo. Ikaw talaga ang bagong presidente. At ikaw, simula ngayon, lubusang ipagbawal. Impossible, sasabihin ko sa'yo. Huwag mong isipin na basta-basta ka lang makahanap ng tao. Para magpanggap bilang boss Gu, sa'yo, gusto mo akong ipagbawal? Hindi ako naniniwala. May ganun kang kapangyarihan? MS mo, malapit ka nang mamatay. Matigas pa rin ang ulo mo. Sabihin mo kay Muhay na pumunta dito para makipagkita sa akin. Boss Gu, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit bigla na lang ako tinanggal sa board? Ang iyong mahal na anak, nagnakaw ng assets ng grupo, nawala ng artistikong integridad. Walang moral, nandaya at nagtago ng katotohanan. Sapat na ba ang mga dahilan ito? Para tanggalin kita. Boss Gu na kamali ako. Boss Gu, hindi ko na ito ulitin. Walang utak, pinahamak Montag ako. Boss Gu, kayo po ay mabait. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Gagawin ko ang lahat. Magbabad ka sa tubig ng 3 araw, kahit 1 segundo ay hindi pwedeng kulang. Salamat Boss Gu. Oo. Nakakuha lang ng balita. Lumampas na sa 10 bilyon ang kita ng pelikula natin. Tagay. Xiao Yuan, ang galing-galing mo talaga. Sa susunod na pelikula, gusto ko ulit makipagtrabaho sa'yo. Salamat, Direk, sa tiwala kung gayon. Ano ang pamagat ng susunod na pelikula? Handa na ang script, ang pamagat ay mga bituin. Ito ang pinakamalaking kita. At pinakamaraming award na pelikula sa nakaraang 10 taon, kung gayon ako na kaya. Ang susunod na Best Actress. Ano ang nangyari? Okay lang ako. Direk, sa pelikulang ito, ibibigay ko ang lahat. Naniniwala ako na mga bituin ay magiging hit, Tagay. Hit na hit. Balik tayo sa usapan. Ano ba talaga ang relasyon mo kay Boss Gu? Nga, parang hindi ordinaryo ang relasyon nyo. Nako, wala namang kakaiba, siya lang naman. Ang boss ko, sa totoo lang. Instrumento lang ako para kumita siya. Parang hindi mo alam. Ang ending ni Muking King, ang sakit-sakit. Balita ko, nagwa-white dress na lang daw sa kung saan. Tutubia, iizazia sa 4 little flowers. Si Mu Ching Ching, nagwa, waitress? Ang saklap naman. Toto talaga, hindi Montag lang alam. Nung time na yun, galit si Boss Gu. Pinababa talaga niya si Muking King. Sa pool ng 3 araw, ang pakiramdam. Parang ginanti siya.
ng sobrang sama. Yuan, dahil sa yo ako naging ganito. Pingji, may magandang balita ka na naman para sa akin? Alam Montag PA? Alam. Yung bida sa bagong pelikula. Ang ganda-ganda daw, ilang beses ko na siya napanood. Nandito siya ngayon sa kabilang room. Talaga? Syempre. Basta tulong Montag ako, kahit ano gusto Montag. Payag AKO. Pero, balita ko, tao siya ni Boss Gu. Baka naman. Tarantado, ay papansinin ni Boss Gu yan. Baguhan lang yan eh. Ito, pampagana. Pakainin mo lang sa kanya. Tapos pwede ka na. Basta, kuhaan mo ako ng maraming litreto. Sige, payag ako. Yuan, maghanda ka sa kahihiyan mo. Ngayong gabi, talagang gaganti ako sa'yo. Hoy, mag-isa ka lang? Ano ginagawa mo? Bitawan mo ako. Samahan Montag, K.O. Inom tayo. Layas, Nagpapakute ka pala eh. Xiao Yuan, okay ka lang? Sino yan? Hoy, ang lakas ng loob mo ah. Sino nagutos SAyo? Si Muking? Muking King? Siya na naman. Galit na galit, yan kay Xiao Yia. Kaya nagkakagulo na naman. Miss Sen, ano gagawin natin sa walang kwentang to? isumbong na lang sa pulis. Dalhin ninyo. Kuya, huwag. Oh, Baiyang, bakit ka nandito? Pinapunta ako ni Boss Gu para bantayan ka. Gujing Chen, Bakit hindi siya makontak? Baka nahuli na? Boss Gu, bakit ka nandito? Mukhang hindi ka natuto. Sa huling parusa ko, Boss Gu, nakamali ako. Hindi ko na ito ulitin, boss ko. Muking King, hinawakan mo ang aking pinakamaselang bahagi. MS Sen, kung wala kang problema, alis na ako. Salamat. Xiao Yuan. Ang ating malamig at walang pusong boss ko ay napakabait sa iyo. Totoo ba, kayo ba ay? nako, ano ba ang sinasabi mo? Ang relasyon namin ni Boss Gu ay boss at empleyado lang. Magaling ako sa acting at mataas ang kita ko. Kaya normal lang na maglagay siya ng 1 o 2 bodyguard para sa akin. Kung sakaling may mangyari sa akin, malaki ang mawawala sa kanya, di ba? Tama ba? Dumating na ang taxi ko. Alis na ako. Sige, ingat. Kita bukas. Paalam. Gujing Shen, paano mo? Nalaman na nasa panganib ako. Huwag kang aalis. Bakit mo ako tinulungan? Senwan, alam kong hindi ka maniniwala. Pero katulad mo, ako rin ay nabuhay muli. Senwan,
Alam kong hindi ka maniniwala. Pero katulad mo, ako rin ay nabuhay muli. Mahal kita. Senyuan, sa buhay na ito, ipagtatanggol kita ng buong puso. Huwag kang aalis. Yakapin mo ako ng mahigpit. Gujing Chen. Nasaan ka? Saan ito? Maraming salamat sa inyong pagdalo sa aming press conference para sa bagong palabas. Ipapakilala ko ng may paggalang ang aming bida na si Senyuan. Kumusta kayong lahat? Ako si Senyuan, isang artista. Masayang-masaya ako na makilala kayo bilang bida ng pelikulang ito. Talagang napakasaya ko na. MS Sing, sinasabi ng publiko na kayo ang kapit ni Boss Gu ng White Horse Films. Totoo ba ito? Boss Gu, tutubeng tayo ang sugar daddy niya? Pwede ba nating linawin ang isyong ito ngayon? Ang relasyon ninyo, totoo ba ito? Linawin ninyo po, mga kasamang reporters. Magtanong na lang tayo ng mga bagay na may kinalaman sa pelikula, okay? Salamat po. MS Sen, pakisagot po ang aking tanong. Balita po, ang singil ninyo sa isang labas ay lapas sa 1 milyon. Totoo ba ito? Toto ba? Sagutin ninyo, toto ba ito? Xiao Yia, halika, alis tayo. Ang relasyon ko at ni Boss Gu ay boss at empleyado lang, walang anumang sugar daddy arrangement. Alam ko, sa lipunan ngayon, may prejudice kayo sa mga babaeng nagtatagumpay sa showbiz. Hindi ninyo kinikilala, hindi ninyo tinatanggap, hindi ninyo naiintindihan. Kahit anong haka-haka, tatanggapin ko, pero ako si Senyuan, ipinapangako ko sa inyo. Sa mga darating na araw, patutunayan ko sa inyo na ang tagumpay ko ay malinis at walang bahid. Okay. Nagsisinungaling ka. Ako ang boyfriend niya. Totoo bang kayo ni Senyuan ay magkasintahan? Magkakilala na kami noong college. 5 taon na kaming nagmamahalan. Maganda ang samahan namin. Nandito siya sa akin, pero wala kaming relasyon sa Strawberry Vision. Walang koneksyon. Walang koneksyon? Senyuan, 5 taon tayong nagmamahalan. Malapit na tayong magpakasal, pero para lang makapasok sa showbiz. Itinakwil mo ako at sumampa ka na lang sa kama ni Boss Gu. Songdong Yang, ano ba ang sinasabi mo? Walang ebidensya, huwag kang magsalita ng walang basehan. Mga kasamang reporters, medyo pagod na si Senyuan ngayon. Tapos na po ang aming press conference. Senyuan, may mukha ka pang humarap dito? Xiao Yia. Naku, ito pala ang nude photos ni Senyuan. Akala ko magbabago ang lahat, pero ganito pa rin ang kahihinatnan. Xiao Yia, naku. Ito pala ang nude photos ni Senyuan. Ito. Ipaliwanag Montag nga, Senyuan. Ano ba ito?
Huwag kang matakot, nandito ako. Hala, Osgu. Ano po ang masasabi ninyo tungkol sa mga litratong ito? Si Senyuan ay artista ng aming kumpanya. May responsibilidad akong pangalagaan ang kanyang dangal. Ang nangyari na yon ay pawang kasinungalingan. Kung may mga haspang magparatang sa kanya, huwag niyong sisihin kung magiging marahas ako. Boss Gu, sa inyong katayuan at posisyon, anong ba ang inyong makuha? Huwag kayong padadala sa panlilinlang ng babaeng ito. Hindi mo pa alam, noong kolehiyo siya, marami pa siyang. Hi. Wow. Nakita ng lahat ng media, ang presidente ng Gu Corporation ay nanakit. Matagal ko nang gustong gawin ito. Ulitin ko. Kung may mga haspang magparatang sa kanya, pananagutan niyo ang mga kahihinatnan. Peke ang mga litrato. Hindi ako ang nasa litrato. Tama, mga kaibigang mamamahayag, tingnan ninyong mabuti. Photoshopped ang mga litreto, photoshopped, parang may mali talaga. Baka si MSN ay binaboy lang, totoo ito. Ako ang kanyang nobyo, lahat ng litrato ay akin. Songdongyang aminado ako. 5 taon mo akong hinabol, ngunit hindi ko kailanman. Sinang-ayunan ka, lalo na ang magsama. Dalhin mo ang iyong mga panlilinlang na ito sa kulungan. Nagsisinungaling ka, ito lahat ay ebidensya. Paano ako makukulong? Wu itong ex-boyfriend, baka hindi mo alam. Paglabag sa privacy ng iba ng walang pahintulot, malisyosong pagpapakalat, na nagdulot ng pinsala sa reputasyon at ari-arian, may parusang pagkabilanggo. Kung malala ang kaso, habang buhay na pagkabilanggo. Isusumpa ko sa aking dangal. Hindi ako ang nasa litrato kung may kasinungalingan. Ako ang mananagot sa lahat. Kaya mo bang isumpa? Ayaf ka o. Hindi ko nilabag ang privacy, peke ang mga litrato. Lahat ay pika. Narinig nyo ba, aminado siya. Pek ang mga litreto, pek. Paki-explain naman, ano ba talaga ang nangyari? Paki-explain naman. Songdongyang huwag kang aalis. Senyuan aminado na akong peke. Ano pa ang gusto mo? Paulit-ulit mo akong ginugulo, sinisira ang aking reputasyon. Dinungisan ang aking dangal, ngayon dapat kang parusahan. Ano ang gagawin Montag? Dalhin siya, isauli sa pulisya. Senyuan nakamali ako. Senyuan, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pwede ba? Nalinaw na ang mga nangyari ngayon. Kung may makikita pa akong nagpapanggap para lang sa views. Nagbabago ng katotohanan, naninira. Hindi ko palalampasin ang sinuman. Teka. Mga kasama, may sasabihin ako. Alam kong lahat kayo ay kilalang media practitioners. Dapat alam nyo ang konsepto ng entertainment to death. Salamat talaga sa pagtulong mo kung hindi. Huwag kang mag-alala. Ikaw ang artista na aking pinalaki. Natural lang na protektahan ka. Bakit noong una pa lang nagtiwala ka na sa akin? 10 taon kitang minahal. Paano ako hindi magtitiwala sa'yo? Anong klaseng tao ka? Mas kilala kita kaysa kanino man. Salamat. Ang mga nawala sa kumpanya dahil dito. Sisikapin kong kitain ang lahat. Maliit na bagay lang yan, huwag mo nang isipin. Basta't ligtas ka, okay na. Hoy! Ano? Sige, pupunta ako ngayon din. Anong nangyari? Napanood ng lola ko ang press conference kanina. Inatake sa puso at nawala ng malay. Lola, pasensya na. Nag-aalala ka na naman dahil sa akin. Tanggang bata. Nakita kitang inaapi ng iba. Isang matandang babae lang ako, wala akong magawa para sa'yo. Pero, Lola, ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Bukod sa'yo, wala na akong ibang pwedeng mawala. Mabait na bata.
Senyuan. Bukod sa'yo, wala na rin akong ibang pwedeng mawala. Ayos na, wag mo nang pansinin ang mga tsismis nitong mga araw. Nag-control na ng kumpanya ang isang web, pero may mga nagpapakalat pa rin ng masasamang komento. Pareng may balik sila. Okay lang yan, malalaman din ang katotohanan. Ang pinakamahalaga ngayon, ayusin ko ang sarili ko. Para sa susunod na role, walang dapat ikabahala. Sige Xiao Yia, hindi ka nag-isa, nandito kami. Nakasuporta sa'yo sa likod. Huy, tingnan mo, yun ang babaeng artista. Huwag kang kukuha ng litreto. Huwag kang kukuha ng litreto. Huwag. Ay, pasensya na, pasensya na. Ang clumsy ko talaga. Okay lang. Miss Tsenyuan. Kilala mo ako. Sa buong Chengdu, kumakalat ang sismis tungkol sa'yo at kay Boss Gu. Paano ko hindi makikilala? Naniniwala ka ba sa mga chismis na iyon? Siyempre hindi. SA Showbiz. Ikaw rin ay isa lamang biktima nila. Relax ka lang. Ang mahalaga ay mabuhay ng maayos. Salamat sa pag-intindi mo sa akin. Samahan kita pabalik sa kwarto mo. Salamat. Mr. Gu, bakit ka naman nag-isa na naman? Kung ganyan ka pa, hindi ka abot ng 2 taon. Hindi ka nga abot ng 1 taon. Salamat sa pag-aalala. Pero alam ko ang kalagayan ng katawan ko. Okay, sige na. Ano nang nangyari sa'yo? Congenital heart disease. Hindi nagagaling. Wala bang pamilya? Na nag-aalaga sa'yo? Mas okay na walang pamilyang iniisip, para peaceful pagdating ng panahon. Ang desisyon ko, para sa ordinaryong tao. Mahirap siguro, no? Hindi. Sa tingin ko, matapang ka. Tulad ng sinabi mo kanina, ang mahalaga ay mabuhay ng maayos. Salamat. Kailangan ko nang magpahinga. Aalis na ako. Sana gumaling ka agad. Tsen Yuan. Ikaw ang dahilan kung bakit nilabag ni Gu Jingchen ang kanyang prinsipyo. Ngayon, ikaw ang pinakamahalagang piraso sa plano ko. Tignan mo, bakit hindi pa rin? Naaalis ang mga peking litratong ito. Boss Gu, hindi ka inakala na ganito kabastos ang mga media. Hinayaan na natin sila. Sino ba naman mag-akala na wala silang limitasyon? Walang pakuntangan. Ipahanap mo kung sino ang nagkakalat. Ang lahat ng peking balita ni Senyuan ay binili at pinawalang bisa. Ang mga ayaw sumunod, ipaubaya mo na lang sa akin. Boss Gu, parang mas interesado ka kay Tsen Yuan. Aysa sa ibang aktres ah. Huwag mo na lang pansinin ang sinabi ko. Na pala. Yung si Song Dongyang, ano na ang nangyari sa kanya? Ah, yung Zi Song Dongyang, nagdulot ng pinsala sa reputasyon ni MS Senyuan at malaking pinsala sa ekonomiya, pero hindi siya magtatagal sa loob. Diyan. Sige, alam ko na. Bantayan niyo ng mabuti. Opo. Boss Gu. Senyuan, tamang-tama. Si Song Dongyang. Nahatulan na pero hindi naman matagal ang sentensya. Huwag kang mag-alala, dadagdagan ko ang mga tao. Para protektahan ang iyong kaligtasan. Boss Gu, hindi na kailangan. Wala na akong pakialam. Desidido na ako. Ibubuhos ko ang lahat sa paggawa ng bagong pelikula. Ang tanging layunin ko ay makuha ang Best Actress sa Golden Bell Awards.
Tutulungan kitang makamit ang pangarap mo. Dongyang. Nagirap ka. Tara, ipakilala kita sa isang kaibigan. Kumusta? Ako ang tatay ni Mukingking. Dahil sa si Senyuan, ang aking mahal na anak ay naging. Ganito na ang itsura. Dongyang, tayo na ngayon ay magkakampi na. Kahit ibuhos ni Senyuan ang lahat, hindi kita papayagang maging masaya. Wow, haha. Congratulations! Xiao Yuan, congratulations sa iyong bagong pelikula. Nanominado sa Golden Bell Awards. Salamat. Nagtanong-tanong ako. Karamihan sa mga hurado ay naniniwala sa iyo. Best actress ka na sigurado. Sobrang nagpapasalamat ako sa suporta ng lahat. Hindi ko makakamit ito kung wala kayo. Salamat, Tagay. Zipak lang Xiao Yuan, kaya Montag yan. Hoy! Ano ba? Babalik na ako agad. Anong nangyari? May problema sa kalusugan ang lola ko. Kailangan kong umuwi agad. Gusto mo bang samahan kita? Hindi na, magdiwang muna kayo. Aalis na ako. Bosku Ito. Dinala ko na ang tao. Chen Dongsheng, ikaw. Humph. Dahil sa'yo, nabangkarot ako ngayon. Wala na akong natira. Karapat-dapat lang sa inyo. Ito ang kaparusahan ninyo. Malapit ka nang mamatay, ang yabang mo pa. Ako. Walang sawang hinabol kita sa loob ng 8 taon. Kaparusahan din ba yon, ha? Huwag mong isiping hindi ko alam ang iniisip mo. Isa kang sakim at mapangwasak na hamak. Hindi ko kailangan magustuhan ang isang tulad mo. Walang moral na taong galing sa hirap. Si Mukingking, alam mo ba kung gaano siya? Kasing lala ang pinagdanas dahil sa'yo. Dahil sa pagbabawal ni Gu Jingchen, hindi lang siya nawalan ng lahat ng endorsements, kundi napatawan pa ng malaking bayad pinsala. Kahit kanito, ayaw pa rin siyang patawarin ni Gu Jingchen. Pinili siyang mabaliw at ipinasok sa mental hospital. Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Katawa-tawa. Ang pagiging ganito ni Mukingking ay hindi ba't dahil sa iyong walang habas na pagtanggap at walang moral na pagtatangi? Ang dahilan, isa siyang walang moral at walang konsensya. Ang pagiging ganito niya ay ang pinakamabuting resulta na. Ikaw. Pinapayuhan ko kayo, palayain niyo na ako ngayon, hindi pa huli ang lahat. Kung hindi, maghanda kayong makulong. Ha ha ha. Malapit ka nang mamatay, ang baho pa ng bibig mo. Hindi ba't dahil sa mukha mo? Kaya ka nakakapit kay Gu Jingchen. Sige, mainte ka. Ano nang gagawin mo? Wawasakin kita ang gayon din. Wawasakin kita. Aray. Nababaliw ka, alam ni Gu Jingchen. Hindi kanya pababayaan. Hahaha, isang babaeng artista na walang silbi. Pakiramdam ni Gu Jingchen. Sabihin ko sa'yo ang totoo. Walang sasaklolo sa'yo ngayon. Huwag nang mag-aksaya ng oras sa kanya. Sabuyan mo ng asido ang mukha niya. Sirain mo ang mukha niya. Senyuan. Boss Q. Senyuan. Hulihin niyo sila para sa akin. Gawin niyong mas masahol pa sa kamatayan ng buhay nila. Hoy, Bosku. Mali kami, lahat ng ito ay
Plano ni Song Dongyang ang mastermind. Siya ang gumawa nito para maghiganti. Gago, ipagkanulo mo ako. Sisirain ko kayo, ah? Dalhin niyo sila at linisin niyo. Opo. Huwag tulungan mo ako. Tulungan mo ako, Nay. Senyuan, nagising ka na. Halika, dahan-dahan. Boss Gu, ano ito? Huwag kang mag-alala. Wala namang problema. Natakot ka lang ng sobra, buti na lang hindi ka nasabuyan ng asido. Kung hindi, siguradong magkakaroon ka ng peklat habang buhay. Pasensya na sa abala, Boss Gu. Abala. Sa tingin mo ba ito ay abala? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Mula ngayon, dito ka na lang magpagaling ang iba pang mga bagay. Pag-usapan natin mamaya. Hindi ito angkop, Boss Gu. Ang ibig kong sabihin, ang media ay sensitibo sa ating relasyon. Kung titira ako rito sa iyo, kung makita nila, siguradong magkakaroon ng chismis. Sa huli, kahit anong gawin natin, hindi na tayo makakaligtas sa chismis. Ganito ba talaga ang takot mo na maikonekta sa akin? Wala akong ganon. Sa tingin mo, huli na ba ang lahat? Ano, pupunta ka sa bahay ni Boss Gu para magpagaling? Hoy, anak. Wala akong magagawa, napilitan lang ako. Naiintindihan ko, matagal na, sino sa kumpanya ang hindi nakakaalam ng relasyon mo kay Boss Gu, ngayon pupunta ka pa sa bahay ni Boss Gu para magpagaling. Ay hindi ganyan ang iniisip mo, bababa na ako. Might sismis. Bakit parang lahat ay nakikita na may gusto ako sa kanya? Hindi wala talaga. Ito ay work-related injury. Dapat lang na dito ka magpagaling. Tama. Ganito nga. May problema. Yung Boss Gu. May isang bagay na hindi ko maintindihan. Sabihin mo, Bakit mo ako gusto? alam mo na pala. Ano? Alam ko na ano. Hindi kaya. Gusto mo akong i-under the table. Ano sinasabi mo? Tingnan mo, Sabi ko na nga ba? paano magkakagusto ang presidente ng White Horse Entertainment sa isang ordinaryong baguhan? Sabihin mo na, Boss Gu, ilan pa? Ang goldfish mo sa pond mo. Bakit bigla kang ganyan ang ekspresyon? Sasabihin ko sa'yo. Pinanatili kita rito. Dahil instrumento ka lang para kumita ako. Ikaw, Marami akong isda sa pond ko. Sana sa hinaharap. Huwag kang magselos ng palihim.
Sino ang nagsiselos? Hindi ako magsiselos. Boss Gu, may gagawin pa ako. Aalis na ako. Kailan mo kaya malalaman ang tunay kong nararamdaman? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Parang hindi na ako makahinga. Hindi kaya. Hindi. Kailangan kong umalis kaagad dito. Kung magpapatuloy ito, magiging isa akong isda sa kanyang pond. Tita Wu, may kailangan ka ba sa akin? Miss Chen, simulan gayon. Ikaw na ang magiging personal na assistant ni Boss Gu. Narito ang mga pang-araw-araw na gawain at mga bawal kay Boss Gu. Sana ay maging pamilyar ka agad. Tita Wu, hindi ba't ikaw ang may hawak nito? Inilipat ako ni Boss Gu sa lumang bahay para alagaan ang matanda. Ang kanyang buhay Ay iyong responsibilidad na ngayon. Gu Jingshen, ano ba ang ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? Maging personal kong assistant, hindi mo ba maintindihan? Ikaw ang may problema sa pag-iisip. Ang kontrata ng trabaho na pinirmahan natin ay para sa pag-arte, hindi para maging katulong mo. Pahina 35, Artikulo 24, Seksyon 2. Basahin mo. Ang unang partido na si Gu Jingshen ay may karapatan. Nautusan ng ikalawang partido na si Senyuan na gawin ang anumang bagay. Kabilang ang pagiging personal assistant at hindi maaaring tumanggi ang ikalawang partido. Gu Jingshen, ito ay mapaniil na kasunduan. Siyempre. Pwede ka ring pumili na umalis sa White Horse Entertainment. Pero, hala, tingnan mo ang nasa likod. O magbayad ng 1 bilyon na multa, pinirmahan noong 2019. Gu Jingshen, ito ay hindi patas na kasunduan. Lanan. Kuha mo ako ng ketchup. Hindi ako susuko sa masamang kapitalismo. Boss Gu, ito ay aking inihanda para sa iyo. Subukan mo. Hindi ko inasahan na ang galing pala ni MSN sa pagluluto. Ngayon, kampante na ako. Hindi naman. Gago ka, Gu Jingshen. Kung wala lang yung kontrata, hindi kita paglilingkuran. Ang pangit ng lasa. Hindi ko sinasabing masama ka. Pero nilagyan mo ba ng kalahating sako ng asin itong ulam? Ha? At ito ba ay repolyo o balat ng puno ang ginisa mo? At ito, sinasabi ko, ninakaw mo ba ang tindahan ng sili? Ha? At itong sabaw na niluto mo, parang imbur na lang lasa. At ito, ano ito? Gu Jingshen, huwag kang magmalaki. Kailan mo babayaran ng 1 bilyon na multa? Boss Gu. Gagawa ako ng panibago para sa iyo. Huwag na. Dahil sa maganda mong pag-amin. Kakain na lang ako ng kaunti. MSN, Ha? alis na muna ako. Sa susunod, ikaw na ang bahala kay Boss Gu. Sige, naghuhugas ako ng pinggan. Hindi na kita ihatid, ate mo. Siege. Gu Jingshen, gago ka.
Demonyo ka, sinungaling, ikaw ako. Boss Gu. Hindi ikaw ang sinasabi ko. Mabuti naman kung hindi ako. Halika, alalayan mo akong maligo. Maligo. Ay naku. Kailan matatapos ang ganitong buhay na alipin? Iabot mo sa akin ang bathrobe. Narito na. Ano ang nangyari? Parang hindi ka pa nakakita ng lalaki. Boss Gu. Saksi ang langit, isinusumpa ko na hindi kita tinitignan. Ikaw ang aking mabuting leader, paano ko magagawa sa iyo? Ang mga hindi nararapat na pag-iisip. Lysam Boss Gu. Sabi mo, ako ay magiging isang future na best actress. Pero dito sa iyo ay naging katulong lang, sayang naman ang talento ko. Palayain mo na ako, sigurado ako sa loob ng 5 taon. Kikita ka ng 1 bilyon. Paumanhin, hindi ako naghihirap sa pera, Gujin Chen. Kulang lang ako ng isa. Isang katulong na kasing galing mo. Gujing Chen. Pisilin mo ang ibaba. Oh. Ay Boss Gu. Talagang humihingi ako ng paumanhin, hindi ko sinasadya ito. Pakiusap, wag mo na akong pagalitan, patawarin mo na ako, okay? Pakiusap. Boss Gu, talagang hindi ko sinasadya. Well, dahil sa maganda mong pag-amin, patawarin na kita. Tara, dadalhin kita sa isang lugar. Gujing Chen. Ayoko sa mga taong nabubuhay sa anino. Senyuan. Paumanhin. Kulang ako sa tapang. Boss Gu. Nasaan si Senyuan? Pumunta ba siya sa kumpanya? Hindi ba siya nasa bahay mo? Hindi siya pumunta sa kumpanya. Sige, alam ko na. Boss Gu, may nangyayari. May boyfriend na si Xiao Yuan. Yon, parang first love ni Xiao Yuan. Nakita ko na siya dati sa album. Naku, baka nasaktan si Miss 10. Bakit bigla na lang siya nagkagusto? Kung mabubunyag ito, masisira ang kanyang buong career sa showbiz. Si Xiaojia ay palaging maingat. Hindi niya gagawin ang ganitong bagay ng padalos-dalos. Yan ang asset. Oo. Ano ang ginangyari, Yuan? Ang tagal na natin hindi nakita. Parang may problema ka. Wala. Kitang-kita sa'yo, may gusto ka. Hindi. Kapag tunay kang nagmamahal, hindi mo basta-basta sasabihin ang mahal kita. Ang tahimik na pag-aalaga ang tanging paraan ng pagmamahal. Ito lang ang tanging paraan para magmahal. Mas gugustuhin kong sumama sa iyo sa muling pagkabuhay. Kaysa iwan ka. Baka tama ka. Senyuan.
Bitawan mo siya. Ano nang ginagawa mo? Binabalaan kita. Si Senyuan ay akin. Hindi ko hahayaang agawin siya ng sinuman. Sorry, senior. Hayes, Kung hindi mo alagaan ng maayos si Xiaojia, Gu Jingchen, hindi kita patatawarin. Gu Jingshen, ano nang ginagawa mo? Senyuan, hindi mo pa ba naintindihan ang nararamdaman ko? Aminado ako, noon ay duwag ako. Hindi ko kayang ipakita ang tunay kong nararamdaman sa harap mo. Kaya noong nakaraang buhay, nawala ka sa akin. Pero ngayon, ayokong mawala ka muli. Senyuan, ngayon magiging matapang ako. Huwag mo na akong itulak palayo, okay? Gu Jingshen, matapos ang hirap noong nakaraang buhay. Akala ko hindi na ako maniniwala sa pag-ibig. Pero hindi ko inasahan na ang pagdating mo ay muling magpapakilig sa akin. Na pala, yun ay senior ko lang. Nagkukwentuhan lang kami. Kaya, nagkamali ako ng tao. Kasalanan mo to, ang bilis mo kasing kumilos. Tara, pupuntahan natin ang senior mo para humingi ng tawad. Mukhang magiging interesante, to. Ano nang nangyari? Ipaliwanag mo kung anong nangyayari. Isang oras pa lang mula nang ilabas ng media, trending na agad. Tulad ng nakikita mo. Kami na. Ako ang best friend at manager mo, hindi mo man lang sinabi sa akin. Ay, baby, hindi ko talaga sinasadya na itago sa'yo. Hindi yun ang punto. Ang punto ay, pagkatapos ma-expose ang relasyon mo, gaano kalaki ang epekto nito sa mga susunod na proyekto, hindi mo ba alam? At si Boss Gu pa ang kasama mo. Sorry, hindi ko naisip ng maayos. Pero hindi ko rin balak na ma-expose ang relasyon natin. Yuan, balak habeng balak na ilantat? Sa side ni Boss Gu, hindi natin masasabi. Ang balitang ibinigay ni Bayang kanina. Naghahanda na si Boss Gu ng press conference. Press conference. Hindi pwedeng ilantad si Gu Jingshen. Ano? Ang relasyon. Hindi pa stable ang career ko ngayon. At espesyal ang status mo. Kung ilalantad natin ngayon, tiyak na magdudulot ito ng maraming problema. Huwag kang mag-alala. Ang press conference ay para sa pag-aayos ng mga bagay sa company. Pero meron nga palang isang bagay. Kailan mo ba ako dadalhin para makilala ang mga magulang mo? Ano ba, nasa company tayo? Ano naman kung nasa company? Company ko rin ito. Mukhang hindi tamang oras ang pagdating ko. Ang tagal nating hindi nakita. Magkakilala kayo? Nagkita kami sa hospital dati. Hindi ko inakala na girlfriend mo siya. Kamusta ang kalagayan mo? Pwede ka na bang pumasok sa company? Huwag kang mag-alala, kuya, dahil inilagay ako ni tatay sa company. Gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Sa nakaraang mga taon, ikaw ang nag-alaga sa pamilya. Bago ako mamatay, gusto kong gumawa ng para sa iyo. Ano ba yung sinasabi mo? Kung nandito ka na, magtrabaho ka ng maayos. Hanggang sa muli. Siya at ikaw. Kapatid ko lang sa ama. Pero hindi kami nagkakasundo. Mahina ang katawan niya kaya hindi siya kilala sa labas. Pero ngayon, bigla na lang siyang nagdesisyon na pumasok sa company. Medyo kakaiba talaga. Anong kakaiba? Huwag na natin pag-usapan. Tara, may ipapakita ako sa'yo. Ano? Kamusta? Zanay ka na BASA Company? Huwag kang mag-alala. Nagsisimula pa lang ang magandang bahagi. Ito ay... Ito ang naiwan sa akin ng aking ina. Sobrang mahalaga nito, hindi ko ito pwedeng tanggapin. Sa tingin ko, mas matutuwa siya. Kung tatanggapin mo ito,
Sige, aalagaan ko ito para sa iyo. Senyuan, sana'y maging makulay ang buhay natin sa mundong ito. CJ, Chen, sa wakas nakita na kita. Liruyan, paano mo ako nakita dito? Shen, ano ang sinasabi Montag? Hindi ba tayo palaging magkasama? Chen, masakit ang ulo ko. Chen, tulong Montag ako. Liruyan, tahimik ka. Chen, kahit ikaw ay ayaw mo na sa akin. Chen, Gu Jingchen. Sino siya? Gu Jingchen, sino siya? ako ang kasintahan ni Chen. Chen, dalhin mo ako pauwi. Liruyan, ipapadala muna kita kay Bayang pauwi. Gu Jingchen. Ito ang kasintahan, ipaliwanag mo. Chen, Hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan. Pag uwi natin sasabihin ko sa'yo. Bayang, puntahan mo ako. At tawagan mo ang pamilya Liu. Ito ang kwintas, ibalik mo muna sa iyo. Hoy, Senyuan. Chen, masakit ang ulo ko. Umalis ka, Senyuan. ano ba ito? Isang drama ng mayamang pamilya. Kakapahayag mo lang ng pag-ibig, may kasintahan na lumabas. Hindi ko ito matitiis. Hahanapin ko siya. Hoy, huwag kang magpadalos-dalos. Umupo ka. Dahil pumayag na ako. Na maging girlfriend ni Gu Jingshen hanggang sa hindi pa malinaw ang lahat. Pinipili ko pa rin magtiwala sa kanya. Sage, susuportahan kita. Sin Yuan, Paano ka nakarating dito? bigyan mo ako ng pagkakataong magpaliwanag. Sige, magpaliwanag ka. Sumama ka sa akin pabalik sa Gu. Gusto kong harapin siya. At malinaw na pag-usapan. Bitawan mo ako. Itong baliw na babae, araw-araw kinukuha ang boyfriend mo. Kailangan kong ipagtanggol ang aking posisyon. Chen, Ipapakilala ko sa'yo ng maayos. Ito ang aking girlfriend na si Senyuan. hindi pwede. Chen, mahal Montag ako. Nakipagpropose ka pa sa akin. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng ito? Chen, Matagal lang akong nakatulog. Bakit pagising ko, iba na ang may-ari mo? Gu Jingshen, ganito ka ba magpaliwanag? Nawalan siya ng memorya. Nagkaroon siya ng aksidente 5 taon na ang nakalipas. Matagal na siyang nagpapagaling sa Amerika. Matagal na kaming hindi nagkausap. Totoo ba ang sinabi niyang pag-amin? Magkaibigan ang pamilya Liu at Gyu, magkasama kaming lumaki. Pero hindi ako nag-amin, iyon ay kasunduan lang ng aming mga magulang. Impossible, nagsisinungaling ka. Nag-amin ka sa akin. Nakalimutan mo na ba lahat? Bayang, puntahan mo ako. Dalhin si Liruyan sa ospital, doktor. Kumusta na ang kalagayan niya ngayon? Ang ulo ng pasyente ay dating nasaktan ng malala. May pressure ang dugo sa nerves. Huwag masyadong estresahin. Kung hindi, delikado. Sige, salamat. Ano ang sabi ng pamilya Liu? Hindi alam ng pamilya Liu ang pag-uwi ni MS Liu. Mag-ayos sila sa lalong madaling panahon, pero bago yon, baka kailangan mo munang magbantay. Naiintindihan ko. Cheng, Huwag mo akong iwan, pwede ba? Magpahinga ka muna. Gu Jinghuan. Bakit ka nandito? Wala kang lugar sa pagitan nila. May kasunduan si Gujingkan at Liu Ruyan. Mag-ingat ka na lang. Ano man ang relasyon nila? Dahil pinili kong maging kasama si Gu Jingshen. Naniniwala ako sa kanya. At ikaw, Gu Ershao, ang paghihiwalay ay walang kwenta. Walang saysay.
May Say. Gu Yingchen, tapos na ang Swerte Montag. Bakit ka bumalik? Hindi ba't natatakot si Liruyan sa stress? Kaysa kay Liruyan, mas importante ang nararamdaman mo. Ang relasyon ko kay Liruyan ay kasunduan lang ng pamilya. Kapitbahay lang kami, wala nang iba. Ngayon, gusto ko lang na tayo ang magharap sa hinaharap. Hindi na ba siya magpapakialam sa iyo? Huwag kang mag-alala tungkol dito. Ngayon, kailangan mo lang malaman na ikaw lang ang nasa puso ko. Totoo ba? Pero, Gujingchen, sinasabi ng kutob ko na hindi pa tapos ang gulo ninyong dalawa. MS Chen, pwede ba kitang kasapin? Dati, madalas akong pumunta rito, pero ngayon, hindi ako pinapalapit ni Chen kahit kalahating hakbang. Pag alis niya lang ako, nagkakalakas loob na puntahan ka. Matthew, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? 5 taon na ang nakalipas, na-aksidente ako. Pagkatapos kong mabuhay mula sa ospital, tanging alaala ko lang ay ang pagpropose sa akin ni Chen. Masaya siya noon, pero ngayon, iba na ang lahat. MS Sin. Kung pwede lang, okay lang sa akin na may iba pang tao na mag-alaga kay Chen. Wala akong ganong hilig. At ayaw na ayaw ko sa matcha cake. Ano ba naman to? Ang ayaw sa cake na binigay ko, kaya ako tinulak. Sige na. 8 Wu. Palabasin mo na siya. MS, umalis ka na. Huwag mo nang galitin ang iyong master. Chen, halika na. Chen. Bakit mo siya pinalayas nang hindi man lang nagtanong? Paano kung ako talaga ang nakapagtulak sa kanya? Hindi ba't napagbintangan mo siya? Sabi ko na. Dito sa akin, ang nararamdaman mo ang pinakamahalaga. Ang iba, hindi importante. Si Liruyan, darating ang pamilya niya. Para sunduin siya. Dadating din ang tatay ko. Ako. Mag-a-announce na ng relasyon natin. Sen Yuan, ang babaeng ito. Hoy, Ying Huan, kamusta na ang progress? Kasalanan ni Sen Yuan. Noyon SI, Gujingchen. Ay hindi na kontrolado ko. Kung ganun, kailangan kong gumawa na mas malupit. Anong nangyari? Bakit ganyan kalala? Akala ko ngayon, unang beses kitang makikilala ng mga magulang mo. Maganda sana ang suot ko, pero hindi ko inasahan. Na ganito kakati ang sapatos na ito. Tang-e. Hindi mo ba alam na nasasaktan ako para sa'yo? Chen. Paano mo siya pinaupo at hinimas ang paa? Nakalimutan mo na ba ang posisyon mo? Boyfriend ni Sen Yuan, ang magiging asawa niya. Paalala ko sa'yo, huwag kang makialam. Na pala. Darating ang mga tagaliw mamayang gabi para sunduin ka. Chen, wala na bang pag-isa talaga? Liruyan. Gusto mo man o hindi. Kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Baka ma-disappoint ka. Pa, Isang artista na walang kalaman-laman, gustong pumasok sa angkan ng Gu? Panaginip lang yan. Pinauwi kita hindi para magwala ka. Makipaghiwalay ka na sa babaeng ito. lahat ng binigay mo sa akin, maaari mong kunin anumang oras. Ngunit ang damdamin ko, wala kang karapatang manghimasok. Kailangan mong tanggapin ang iyong pagkatao. Una kang miyembro ng pamilya Gu, bago ka maging Gu Yingchen. Mula pa sa pagsilang mo, ang iyong pag-asawa ay hindi na nasa iyong mga kamay.
Ano NG problema kay yan? Bakit kailangan mong pumili ng isang artista? Para hamakin ang pamilya Gu? Kaya, gusto mong maging katulad kita. Magpakasal sa isang babaeng hindi ko mahal dahil sa isang kasunduan. Tapos sa labas, itatago ang una kong pag-ibig at anak sa labas. Hihintayin kong mamatay ang asawa ko bago sila ipasok dito. Walang utang na loob. Huwag kang magalit, masama ang puso mo. Matigas talaga ang ulo nitong bata mula pagkabata. Kausapin natin siya ng maayos. Makikinig din, yan, Tito Gu. Samahan ko muna kayong magpahinga. Xiao Chen, alam kong galit ka sa akin. Hindi kita sinisisi, ngunit sana, ay humingi ka ng tawad sa tatay mo. Jing Chen, humingi ka na ng tawad sa tatay mo. Kung tutusin, hindi maganda na magkagalit ang pamilya. Sige, hintayin mo ako dito. Paalisin mo siya. Maxi Zizi ka. Ano nang ibig mong sabihin? Ang relasyon mo kay Gu Jingchen. Parang sapatos na hindi sakto sa paa. Masasaktan ka kapag matagal na suot. Binalaan na kita. Huwag kang makialam sa aming relasyon. Kung hindi, huwag kang magalit kung magalit ako. Ang angkan ng Gu, hindi para sa taong katulad mo. Ang makipagsapalaran. Maaring sabihin ni Gu Jingchen. Namamahalin ka niya habang buhay, ngunit pagkatapos ng kasal. Sino ang makakapaggantiya na ang kanyang nararamdaman para sa iyo ay hindi magbabago? Pero ang masasabi ko, ang buong pamilya Gu, mula itaas hanggang ibaba, ay tutol sa inyong pag-isang dibdib. Hindi mo nga matiis ang ganitong sakit. Tapos gusto mo pang labanan ang buong mundo para sa kanya? Hindi ko kailanman pinahalagahan ang konsepto ng pagiging magkatapat sa estado. Basta hindi ako iiwan ni Gu Jingshen. Mananatili akong matatag sa kanyang tabi. Good luck sa iyo. Arranged marriage. Talagang hindi ako sang-ayon. Walang utang na loob. Lumuhot ka. Tanong ko sa iyo, sang-ayon ka ba o hindi? Jing Chen, para rin ito sa iyo. Para sa buong pamilya ko, kailangan mong makahanap ng asawang may matibay na pinagmulan. At kapangyarihan para mapanatili ang iyong posisyon. May sarili akong kakayahan. Bakit ko kailangang ipagbili ang aking pag-ibig at kasal para sa kapakanan? Tumigil ka. Huling babala ko na ito sa iyo. Kung hindi mo pa alising ang babaeng iyon, bumalik ka na lang sa Amerika mo. Tatay, kung patuloy mo akong pipilitin sa mga bagay na ayaw ko, mas gugustuhin ko na lang na putulin ang relasyon natin. Ano? Ulitin mo nga. Huwag kang magalit. Alam mo namang ganyan ang ugali ni Jing Chen. At saka, hindi maganda ang kalusugan ni Jing Shon. SA hinaharap. Asa pa rin ang pamilya Gu sa kanya. Ano? Nakbabanta ka ba sa akin? Hayaan mo na, ito ang sasabihin ko. Kung magpakasal ka sa babaeng iyon, hindi ka na makakatanggap ng kahit sentimo mula sa akin. Huwag mong laging gamitin ang pera para takutin ako. Kahit wala ang suporta mo, hindi ako mamamatay sa gutom. Ikaf. Achen. Huwag na umuwi. Hindi ka pakasal. Achen, napag-isipan ka una. Gusto kong kanselahin ang ating kasunduan sa kasal. Napag-isipan ko na. Gusto kong kanselahin ang ating kasunduan sa kasal. Ano? Sinabi mong gusto mong kanselahin ang kasunduan sa kasal. Napag-isipan ko na. Dahil hindi mo ako gusto. Hahayaan ko na lang ang nararamdaman mo para kay Miss Sen. Tungkol naman sa iyong ama, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Talaga? Oo. Pero sana, yakapin mo ako ng isang huling bises. Guyeng. Kung ganyan ka rin lang, huwag mong sisihin ang sarili mo kung maging malupit ako. Bakit kaya si Gu Jingshen ay hindi pa rin bumabalik hanggang ngayon? Achen, uwi ka muna. Hindi ko rin inakala na ang kasal namin ni Chen Ay tuluyan ng napagdesisyunan. Ines Gu, ang dami mong drama.
Ano ba ang ibig mong sabihin? Itigil mo na yung pagiging plastic mo. Hindi magpapadala si Gu Jingchen sa'yo. SA Paningin ni Gu Yingchen. Isang entertainer ka lang, noong unang panahon, pangalawa ka lang. Sa aming mga tunay na mayayaman, laruan ka lang. Hindi mo ako dapat husgahan, umalis ka. Babae, pagsisisihan mo to. Jing Huan, sigurado ka bang makakalimutan niya ang mga alaala kay Sen Yuan? Huwag kang mag-alala, ito ang pinakabagong brain editing technology galing abroad. Naoperahan na ang utak niya para malok. Ang particular na memory unit, walang makaka-recover nito, nang walang aking pahintulot. Mabuti naman, kaya ang anak ko sa tiyan ay may magiging ama na. Pero hindi kanya pwedeng tawaging tatay. Huwag kang malungkot. Hindi na ako magtatagal. Ang bata ang pinakamahalaga. Magigising na siya. Hindi ako pwedeng nandito. Gawin mo ang sinabi ko. Chen, nagising ka na. Ano nangyari sa Kin? Noong araw na yon, nag-away kayo ng tatay mo. Walang utang na loob. Ang sakit ng ulo ko, lumuhod ka. Sa galit mo, nahulog ka sa hagdan. Ilang araw kang nakatulog sa ospital. Sino ka? Chen. Ako ang Nobia Montag, si Liu Uyan. Chen. Huwag mo akong iwan, pwede ba? Ruyan ang kasunduan. Ikaw ang nobya ko. Liu Ruyan. Oo. Chen, nalala Montag na ako. Gu Jingchen, ano ang tawag mo sa kanya? Gu Jingchen. Ano ang sinabi mo sa kanya kanina? Si Ruyan, nobya ko. Sino ako? Ikaw. Hindi kita kilala. Chen, siya ang bagong artista sa kumpanya natin. Sinubukan kang akitin nang wala ako, kabit siya. Ruyan, kung may nagawa man akong mali sa nakaraan, sana huwag mong isipin. Pangako ko, ikaw lang ang mamahalin ko. Ruyan, siya ang aking nobya. Hindi ko maalala na kilala kita. Bakit? Gu Jingchen, baka naman simulat sa pool. Niloloko mo lang ako. MS. 10. Nandito ka pala, okay ka lang? Lumabas na ang medical report mo. Congratulations. Magiging nanay ka na. Ako, buntis ako. Nag-empake ka na, buti naman alam mo ang lugar mo. Alam mong hindi ka gusto ni Chen. Kaya umalis ka na lang ng kusa. Umalis ka, huwag mo akong pilitin na sampalin ka. Ang yabang mo pa, tingnan mo ng mabuti, ito ay Gu. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit mo. Para baguhin ni Gu Jingchen ang isip niya. Pero sasabihin ko sa iyo, huwag mo akong galitin kung hindi. Hindi maganda ang kahihinatnan mo. Basta, Buntes ka. Tanggalin mo agad yung batang iyan sa tiyan mo. Sasabihin ko sa iyo, kahit si Gu Jingchen o ang pamilya Gu, hindi nila tatanggapin ang batang ito. sasabihin ko sa iyo, kahit ikaw ang pamilya Gu, huwag ninyong. Isipin na pakialaman ang anak ko. Ikaf. Sinyuan, hindi ka uhahayang. May panganak mo ang bata.
Ano? Buntis ka sa anak ni Gu Jingchen? Siguro noong araw ng victory party. Nung in-announce ninyo ang relasyon ninyo, maraming fans ang nawala. Kung malaman ng media na buntis ka, basically, tapos na ang career mo sa showbiz. Baobi, desidido na ako, kaya kong i-give up ang showbiz. Para sa anak ko. Ako. Kailan ka pa naging ganito ka-lovesick? Kahit umalis ka sa showbiz, Pero si Gu Yingchen nagago. pakakasalan pa rin niya si Liu Ruyan. Desidido na ako. Kahit wala si Gu Jingshen. Kaya kong mag-isa. Pero, sayang, kaya Montag sanang maging best actress. Baobi, sa tingin ko, pagdating ng panahon, magkakaroon ako ng anak. Pwede rin akong umarte. Naniniwala ako na balang araw. Matutupad din ang aking pangarap. Okay, anuman ang desisyon mo, susuportahan kita. pero, hindi mo ba napapansin na may kakaiba? Ano bang kakaiba? Ang boss Gu na kilala natin, hindi siya yung tipo ng tao na nagbabago-bago ng isip, at sa loob lang ng ilang araw, parang, iba na siyang tao. Isipin Montag ulit. Baka may problema sa alinmang parte o saan man, na nagdulot nito. Paalisin mo siya. Magsizizi ka. Ang tinatawagan ninyo ay pansamantalang hindi maabot. Ikaw. Hindi ko maalala na kilala kita. Bauer, parang si Gu Jingshen. Ay talagang napagbintangan. Napagbintangan? Nitong mga nakaraang araw, parang laging kakaiba si boss ko. Parang hindi niya tayo kilala. Kahapon sa kumpanya, hindi niya maalala ang pangalan ko. Tara na sa kumpanya. Tigil. Sino ang hinahanap ninyo? Nandito kami para kay Boss Gu. Boss Gu? May appointment BAKO? Hindi makontak ang telepono niya. Gusto ko siyang makita ng personal. Anong klaseng tao si boss ko? Hindi kayo basta-bastang tao na pwedeng makita siya. Guard, may nagkakagulo dito. Ipalabas ninyo sila. Araw-araw akong nagtatrabaho sa building na ito. Hindi mo ba ako kilala? Araf-araf. Sa White Horse Films nagtatrabaho ang daan-daang tao. Zinobe kayo? Ako. Huwag kang magpadalos-dalos. Tatawagan ko si Baiyang. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Si Baiyang, tinanggal ko na siya. Ano sinasabi mo? Si Baiyang, tinanggal ko na siya. Ano ang sinasabi mo? Sinyuan, ang mga bagay ay umabot na sa puntong ito. Paano ka nakakapagpakita ng mukha dito? Para gambalain si Gu Yingchen? Payo ko sa iyo, huwag mo nang sayangin ang iyong oras. Kung talagang mahalaga ka kay Achen, matagal na sana siyang lumabas para makita ka. Liu Ruyan, ano ba talaga ang ginawa mo? Ano ang ano? Sa totoo lang, nagpapahinga si Achen nitong mga nakaraang araw. Lahat ng mga gawain sa kumpanya, ako ang nag-asikaso. Kung maglakas loob ka pang manggulo, huwag mong sisihin kung paano ko kayo tratuhin. Ano ba ang gusto mong gawin? May mga tao ba dito? I-drag nyo siya palabas. Bitawan nyo ako. Tandaan nyo ang mukha ng dalawang to, kung babalik pa sila para manggulo. Palayazin niyo agad. Tigil. Sinong may lakas ng loob na galawin siya? Ikaw pala. Sumama ka sa akin, may sagot ako sa gusto mong malaman. Ano? Hindi ka interesado sa kalagayan ni Gu Jingchen? Sige, sasama ako sa'yo. Sabihin mo paano nyo. Isinangkot si Gu Jingshen. Si Gu Jingchen ang nag-utos sa amin na gawin ito. Sa tingin mo maniniwala ako. Tingnan mo ito. Stage 4 na cancer. Hanggat hindi ko nakikita si Gu Jingshen ng personal. Hindi ako maniniwala sa kahit anong sasabihin mo. Alam niyang ganyan ang sasabihin mo. Alam kong hindi ito patas sa'yo, pero wala akong magagawa. May cancer ako. Hindi na ako magtatagal. Kaya ayaw kong sa huling mga araw ko. Makita mo akong naghihirap at walang magawa. Hindi ito totoo. Ang selfish mo naman. Hanggang ngayon, isa-isa mong tinahak ang landas. At lahat ng pangarap mo, siya ang nag-sacrifice para sa'yo. Gusto lang niyang tapusin ang relasyon ninyo ng maayos. Kung patuloy kang magpapakapilit, gusto mo bang patuloy siyang magdusa? Ruyan, kung sasabihin ko ito, yung babae.
Hindi na ba tayo gagambalain? Naisip Montag na ba? CJ, kung yan ang gusto niyang katapusan, pagbibigyan ko siya. Kung mahal na mahal Montag si Gu Yingchen. Handa ka bang iligtas siya? Iligtas siya? Kailangan ka ni Gu Yingchen. Ang sanggol sa tiyan mo ang kailangan para sa stem cell transplant, para siya mabuhay. Anong balak mo? Gamitin ang buhay ng bata para iligtas si Gu Jingchen. Hintayin ko ang sagot mo. Yinghuan, sabi Montag si Yuan. Ipapa-abort ba niya ang sanggol sa tiyan niya? Ngayon, dalawa lang ang pagpipilian niya, maglaho na lang. Oy sakripisyo ang bata para iligtas si Gu Jingchen. Kahit anong piliin niya, may pakinabang tayo. Pero paano kung malaman ni Sinyuan sa hinaharap na hindi talaga may sakit si Gu Jingchen? Ano ang gagawin natin? Huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. Alisin ang ugat. Yinghuan. Ayos ka lang ba, Yinghuan? Mabilis lumala ang sitwasyon, kailangan mong pakasalan agad si Gu Jingchen. Ayaf ka o. Ruyan, makinig ka sa akin, alagaan mo ang ating anak. Paglaki niya, ipapamana niya ang negosyo ng pamilya Gu. Anak, ito na lang ang tanging regalo sa iyo ng iyong ama. Talagang isang mag-asawa. Sinyuan, paano ka nakapasok? Aling Wu, miss, nandito na ang video ng CCTV. Kailangan mong tulungan ang young master na parusahan ang dalawang ito. Wala nang umalis ako sa ospital, pakiramdam ko may mali. Si Gu Jingchen na walang sakit. Bakit biglang nagkasakit, kayo pala ang dahilan? Mga demonyong mag-asawa. Para lang makahanap ng ama para sa anak mo. Liu Ruyan, kadiri ka. Anong kalokohan ang sinasabi mo, Sinyuan? Wala ka nang kinalaman sa pamilya Gu. Umalis ka na. Paano kung ipakalat ko ang video na ito sa media? Sigurado akong hindi ka na kailangan ng pamilya Gu at Liu at siya. Isang taong wala ng ilang araw na mabubuhay, mapipilitan lang. Napanoorin kayo ng anak mo na tinalikuran ng lahat. Yinghuan, Yinghuan. Anong gusto mo? Sumuko ka. Miss Sen, hindi mo ba gustong mabuhay si Gu Jingchen? Si Gu Yingchen ay nasa amin ngayon kung ilalabas mo ang video. Hindi ako magpapatalo, mas mabuti pang magsabog tayo. Anong mapapala Montag? Anong gusto mo? Ibigay mo sa akin ang video. Hindi ka ulang palalayasin si Gu Yingchen. Kundi ipapadala ko pa si Ruyan sa ibang bansa. At hindi na siya babalik. Hindi na epektibo sa akin ang mga panlilinlang mo. Ate, nasa akin si Gu Yingchen. Anong balak mo? Kung gusto mo siyang mailigtas, hanapin mo ako. Kinidnap ni Chen Huan si Gu Yingchen. Anong gagawin natin ngayon? Sundan mo siya. Huwag mong hayaang makamit niya ang gusto niya. Sino ka? Paano? Boss Gu, hindi mo na ako kilala? Ano ang gusto mo? Pinabagsak mo ang pamilya ko, ngayon ay gaganti ako. Para matikman mo ang sakit. Tigilan mo. Kahit ano ang gusto mo, papayag ako. Huwag mo siyang saktan. Ang bilis mo, pero huli ka na. Na-injectan ko na siya ng pinakabagong R-virus. Sa loob lang ng 3 araw, matutunaw ang lahat ng kanyang mga kalamnan. At mamamatay siya. Ano ang punto ng ginagawa mo? Mula pagkabata, mas maganda ang kinakain, damit, at gamit mo kaysa sa akin. Ikaw ang prinsesa at bituin, samantalang ako ay isang anak sa labas na walang nagmamalasakit. Kaya kukunin ko ang lahat ng sa iyo, sisirain kita. Gusto kong mamatay ka. Kung hindi. CJ, payag ako. Basta huwag mo siyang saktan, palayain mo siya. Pwede akong mamatay. Dati akong nahulog sa impyerno pero hindi ko inakala na may isang tao na magliligtas sa akin mula doon. Hindi ako naniwala, hindi ko inisip.
na may taong handang ibigay ang buhay ng walang pag-aalinlangan at patuloy na magtatanggol hanggang sa mamatay siya. Noong nakaraang buhay, sinundan niya ako. Ngayon, ako naman ang magliligtas sa kanya. Mahal kita. Senyuan, ikaw ay Gu Jingchen. Sa wakas naalala mo na ako. Sa buhay na ito, mabuhay ka ng maayos. Tama na, sino ba ang may gusto? Napanoorin ang melodramang ito. Mamatay ka na ngayon din. Senyuan.